Sir, dito kami nagsisimula. Ito yung breeders. Okay. Sir, mag-introduce lang tayo. yes, So kasama natin si Sir Dodi Leonardo at andito po tayo sa Santa Cruz, sir. Santa Cruz, Laguna. Santa Cruz, Laguna. At feature natin ay Hito breeding. Yes, So ngayon, natapos na yung maabang usapan namin ni Sir na tungkol doon sa history ng negosyo. Ang dami nating insights na natutunan. This time, sir, magko-concentrate tayo sa technical aspect Yes, sir. ng Hito breeding, sir. Yes, sir. Sige, sir. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Meron tayong commercial space available for rent. Ideal yan for kiosks and other businesses. Dito yan, Alex, ha? Park and Train EDSA, beside Walter Mart, baba ng Roosevelt LRT Station. Contact us at 0917-123-2117. For bigger spaces, contact 0917-811-0214. Sir, ito yung lalagyan ng breeders. Actually, male and female to. Okay. Ang male nito at saka female, magkaiba ng pinanggalingan. Okay. Kasi ang female, nagagamit natin lagi. Pagka nakuha natin yung eggs, pag na sila balik dyan, magkakaroon sila ulit ng eggs. Pero ang male kasi, One time. one time lang kinakatay. So, nauubos yun, sir. Okay. So, yun, kukuha na naman kami from ibang source. Tapos, lalagay isasama namin na. dyan Oh, sa I see. kanya. Oo. So, dito ay male and female. Ngayon, makita mo sir, may mga dumi-dumi. Ito yung mga pinakain ninyo. O yung entrails. Yung Kasi entrails. kasama yan talaga dun sa entrails eh. Hindi mo na yan mapipili. Yung nga yung katulad sinabi ko kasi, pagdating nun, antimano, lagay yan dyan para makain nila agad. Kasi babaho. Para hindi na ma-pollute ito more. So tapos, yun, aanuhan lang namin ulit ng tubig. Palitan ng tubig. Sir, i-ano ko lang sir doon sa audience, yung na-mention natin na yung lalaki na uubos. Kasi yung process ng breeding, Oo. tinatanggal yung Yung testes, sir. Kinukuha yung testes. So, kinukuha. So, pinapatay talaga yung lalaki. papatayin yung lalaki. So, hindi mo makukuha yung testes kung hindi mo Hindi mo siya bibiyakin. Oo, kakakain. So, ano po ang laki nitong pond, itong circular pond na So, to? ito, 10 meters ang diameter. Okay, 10 meters. So, this is roughly around 80 square meters. Okay. Tapos, ang water depth na is at this point, mga 120. So, that's around 100 cubic meters ng tubig. Actually, sir, yung kinukwento ko kanina, this is our, dito lang yung pwede sa amin at this time eh. Pero, if you will be given a choice, mas maganda sana ito. Sa earthen nasa pond. earth pond. Yan. Ang problema, hindi namin magamit yung earth pond kasi walang huhuli. Wala nga kasi Mahirap tao. ulihin. Kasi kung may tao, And even yung management ng pond kasi na-erode yun. nai-erode. Although pwede naman tsagain yun, yun nga lang kasi at this point, wala pa kaming choice. So, pero mas maganda sana, nasa earth pond, mas madaling recover ang female at magkaroon ulit ng eggs. Oo. Ngayon, ang ginagawa lang namin, sir, didamihan natin yung female. Dinamihan mo. Dinamihan ko. Okay. Para hindi ako nag-aapura uli Okay. na magkaroon siya ng eggs.
So, madami siya, pero hindi siya sabay-sabay na magmamature. Hindi, sir. Tapos kasi kahit mag-mature naman yung eggs niya dyan, or magkaroon siya ng eggs, hindi sila sabay-sabay mag-mature. Tapos hindi naman niya yan Ilalabas. i-expel ang eggs niya. Okay. Kasi alam niya, marami siyang matalino sila eh. Alam nila, kakainin lang ng mga kasamahan niya yung eggs. itlog niya, kaya hindi niya ibibigay yun. Oh, I see. So, kailangan natin siyang inject ng hormones para mapuwersa siya na ilabas yung eggs Okay. at a certain time. No? At saka sabay-sabay yung mga female. Kung ilang female yun, sabay-sabay sila. So sir, ilan po yung, dahil linamihan mo yung female, ilan po yung female dito? Sir, at this time, ang female dito nasa mga 1 tonelada In terms of kilo. in terms of kilo. But how many pieces po yan? Nasa mga 700. 700. So, ang weight ng isang breeder na female Iba-iba, ay... sir eh. Meron dyan 1 kilo, may 1.5, may 2 kilos. Oh, I see. Malalaki talaga. So, yung breeder na female, sir, gaano katanda o kabata to? Ang sa akin, sir, ang ginagamit ko, meron akong 2.5 at saka 3.5 years old. Dito. Dalawang batch sila, 2.5 to 3.5. Kasi bago ko gumamit, mas preferred ko yung 2 years old. 2 years old. Actually, sabi niya, 10 months, 1 year, pwede na. Pero mas preferred ko yung mas magulang. Bakit, sir? Anong Mas rationale? matibay eh. Mas matibay. Ang sexual maturity nila, mas matibay. And gaano katagal yan magagamit mo as breeder? Ay sir, matagal yan. Kasi kahit na sabi, yung iba kasi gusto nila palit ng palit. Oh. Pero kung hindi, kahit na kahit pag lumaki kasi yung size, tumatagal lang yung recovery time nila para magkaroon ng eggs. Pero ang eggs kasi sir, percentage ng body weight eh. Okay. So 10 to 15%, so at least 10%. Kung 2 kilos yan, ito kung 200 grams. na 200 eggs. grams. O kung 1 kilo lang isda mo, meron kang 100. So, sabi ko nga, sa akin okay lang yun kasi hindi naman ako nagpapaanak ng sobrang dami ng di ba? Yeah. Kasi tangke ako eh. Concrete tank ako, hindi ko kailangan ng masyadong marami. Kasi mas marami yung survival. Mas marami yung survival at saka hindi ako pwede sir overstocking. Okay. Pag nag-overstocking ako, mas mamatayan ako, mas kukunti yung re-recover ko doon. So sa tangke, kung gusto mo ng marami, magparami ka ng tangke. Magparami Kasi ng dapat tangke. tama lang yung stocking. And ano po yung ratio nito? Ilang female versus male? Ang Kasi ginagawa ko, parang sir, 700 yung Oo. female po, sir, no? Oo. Ang ano ko dito, ang male ko dito, nasa mga ganun din, 700. Okay. Pero kasi unti-unti naman mababawasan yun. Nauubos sila unti-unti. Dito pa lang naman, sir, makikita mo naman yan, lalo na sa hapon, sa madaling araw. Naghahagaran nila yun eh, kinakastahan na nila yan. Yung mga babae, mga pwede. Pero still, maglalagay pa rin ng testes para sigurado. Para Parang sigurado. umento yung yung testes doon sa. Pero diyan pa lang makikita mo na pinapatungan ng lalaki yung babae na hagad niya. Ganyan. Tama ba, sir? Ito yung African Hito. Yes, sir. African Hito. Okay, sabi mo kanina, na-mention mo na iba yung pinanggalingan, no? Iba pinanggalingan ng female, iba yung pinanggalingan ng male. So, yung female, saan mo po siya kinukuha? Yung male, saan mo kinukuha? Yung female ko dito sa Bae. Bae. Dito sa Laguna. Yung male sa Rizal. Sa Rizal ako kumukuha. Okay. Ang tama ba kaya magkaiba yung source para maiwasan yung inbreeding? Yes, sir. Oo, para maiwasan natin yung inbreeding. Kasi mas tayo doon, mas malaki yung percentage. Actually, kung isang area naman, pwede namang hindi sila magkapatid eh. Okay. Pero mas malaki yung chances na related sila eh. Okay. Pero kung galing ka sa ibang lugar, Iba talaga. ibang lugar totally, tapos tinatanong ko lang,
yung galing Yung sa source Rizal, mo. saan ang source ng ng fingerlings niyan. O, kasi hindi ako kumukuha doon sa grow out nang kumukuha sa akin. Oh, I see. Hindi ako kukuha sa kanya kasi anak nung Oo, breeder ko yun. posibleng nanggaling, Oo. hindi. Kaya hindi ako pwedeng kumuha sa kanya. Dun sa hindi kumukuha sa amin ng fingerlings. Dun Sir, na kami since pwede kumuha. nursery operation ka at crucial yung hindi mag-inbreeding, meron bang ang business model nila ay magpapalaki lang sila ng breeder na male at female? Hindi sir, karaniwan yan pag kinuha, male and female eh. Sa Oh, I Bulacan see. kasi ganun eh. Pag kumuha ka, dapat parehas. Bahala ka na doon kung ano yung... Ikaw ang magsisegregate na Oo, ikaw later na on. magsesegregate. Yung kaya kumukuha doon sa Rizal, pwede akong pagpapili. Kumot makakakilala ko sila, Okay. mga kaibigan ko. Mm-mm. Pwedeng, pare, puro lalaki lang ha. Sige. Okay, puro lalaki lang. Pero sila, yung kinukuha mo sa Rizal, breeders din yun, sir? O... Actually, grow out yon. So kukuha ka ng breeder mo from the grow out? Oo, grow out niyon nila. Oh, I see. Grow out nila yon. Tapos, meron lang sila kasing mga natitira na pinagugulang. Kasi long before, nag-aabiso ko doon. Okay. Diba, pare, kailangan ko ng breeder ng gantong panahon. Papagulang sila ng breeder. Yan, para magulang ang breeder na lalaki. So wala po yung ang business model niya ay parang kumbaga parent stock, ganyan. Wala Walang tayong ganun ganun, po. sir. Wala. Oh, I see. Better sana kung ang gobyerno natin merong ganon para Sila dapat, Oo. sir, no? merong ganon na... Para ma-ensure talaga na walang inbreeding kasi yun yung Oo. may source ka ng parents. Tsaka para yung genetics ng breeders talagang mataas. Kasi pagka paulit-ulit breeding, we are using the same strain. Yeah. Diba, paulit-ulit lang yan. Hanggang tumatagal, siyempre, humihina ang genetics. Yan eh. Sir, for the longest time, kasi kaya kung medyo naintindihan yung hito nga, kasi nga nung 90s, nag-aral ako ng paano mag-breed ng hito. At since then, di ba, bagong-bago yung African hito at that time, no? Tapos for the longest time, na parang pinagbawal ng gobyerno magpapasok ng bago Yes, sir. na hito coming from the outside. So, maraming nagsasabi na kaya lumiit yung hito. Kasi nung araw malalaki talaga eh. Sir, oo. Oh, so lumiit kasi daw it's already pumunta na siya doon sa inbreeding kasi wala nga talagang makuhanan ng walang bago. Oo. Walang bago. And lately, parang pumayag na yata na pwede na mag-import ulit ng bagong hito. Hindi pa ako aware doon sa ganun, sir, at this time. Ha? Hindi pa ako aware na pwede pa ulit mag-import. Okay. So, ang narinig ko lang na parang inalaw na pwede nang mag-import ng panibago para somehow at least may bagong lahi. Oo, siguro yung mga malalaking farm yan, yung kasi cost of importation. Kung sino pwede mag-spearhead ng importation, bagong strain para magamit natin. So yung mga ginagamit nyo ngayon, hindi nyo pa alam kung may mga galing sa mga imported na bago? Wala pa, sir. Wala Definitely, wala pa yan. Kasi definitely mahal yun, sir. Yeah. At saka, ang malalaman natin, wala kasing pinopromote pa nga ng BIFAR na pwedeng makunan. Baka it could be, dati kasi, meron nag-i-import sa Thailand. Okay. Yun yung sabi nila na yung mga private hatcheries. Kinukuha nila sa Thailand. Sabi nila may importation sila coming from Thailand. Yun ang Pero mas gusto ko kasi, para sa akin, yung galing Nigeria. Nigeria. Talaga malalaki. Malalaki talaga yun. Yun talaga yung African. Oo, yun talaga ang African. Sa Thailand, may na-feature ako na hatchery, nursery, hanggang grow out ng hito. Oo. At doon sa breeding nila,
nagko-cross sila, nagpaparating sila Oo. ng hito from Russia. Okay. Kasi ang Thailand, maliit sir. Oo. Maliit ang Thailand. Oo. So may Russia sila, malalaki. Oo. Malalaki yung hito. Kasi ang sa Nigeria, ang sa hito, ang sa Nigeria, ang magandang strain na malaki. Kasi ang goal natin is dumaki ng mabilis eh. So, para sa akin, kung sa Nigeria galing, okay yan. Kasi sa Thailand, nakukonsume nila yung mga limahan, animan sa 1 kilo. Not unlike sa Nigeria, ang standard nila doon at least 1 kilo. Per Up to piece. 2 kilos per piece. Per piece. Grabe. Hindi sila doon kumukonsume ng maliit. So ano po mga management dito sir sa circular tank? Dito sir, ano lang, tubig. Papalit ng tubig. Ilang percent ang pinapalit sir? Kasi dito sir, pag magpakain kami itong Saturday at saka Sunday, pagka Saturday, palit na kami dyan ng 30% ng tubig sa hapon. 30%. Okay. Tapos Sunday, palit na ulit kami ng 50% ng tubig. So yung 30% na palit ng Saturday, nauna nang nagpakain yan? Nakapagpakain Ng na. umaga? Oo, ng umaga. Kasi sir, may yung entrance, may katas yun eh. So, para mabawasan kami ng katas na yun, para hindi bumaho yung pan. So, bawas muna kami at least 30, tapos introduce ulit ng tubig. Kaya kinabukasan mas madami ang babawasan mas kasi madami mas pa. may amoy yan. Mas may amoy na yan eh, para mawala yung amoy. Actually, okay lang sa kanya sana kahit may amoy, pero siyempre, yung mga kapitbahay natin. Yes. Actually, kaya ng isda. Kaya ng isda. Yung consideration sa mga tao sa palibot, para hindi sila maamoy. So yung na-mention nyo sir kanina, ilang cubic meter itong At this point, mga 100 yan. 100. So in terms of pag i-measure natin sa ruler, gaano ka 1.2 meters siya. 1.2 meters, sir. Meters. So 1.2. dito? 1.2. Mababaw lang yan. Sir. Hindi naman. Kasi 80 square meters yan eh. 80 square meters. So, May lalim din pala. malalim. Kasi para, hindi nga kasi sa laging running water. Oh, I see. Para mas malalim. Sa Dito lang naman yung aming drain. Sige sir. Fiberglass, sir. Fiberglass. Unang ginawa namin yan para doon sa tilapia sana. Mm. Yan, may fiberglass, tapos mayroon siyang, ito sir yung Para i-drain. oo. Yan, Ayan, nagdi-drain na siya. the drain na yan, sir. Doon na Ayan, yan. lakas oh. Ayun yung lumalabas. Yan. Ito yung, sir, ayun yung sinasabi ko, yung katas ng mga bituka. Katas ng bituka, tapos, ito din yung ginawa ko to, sir, para sa tilapia, sana. Ito yung katas ng ng bituka na nakikita mo yung Ginagawa namin sa sana pang sa tilapia. yes sir. Ang taas ng water parameters na kailangan ng tilapia. So, So parang sobrang linis, no? Yung sobrang tubig linis ng tubig na kailangan. Nakapagpalaki naman, pero sabi ko, hindi sulit. Hindi sulit. Tapos, kumot nandito, hindi kumot feeds, commercial feeds ang pinakain mo, na pwede mo siyang ibenta ng mataas na price. Kung ano yung presyo doon sa laot na hindi Yun naman pa rin. ipapakain, yun pa rin ang price. Hindi mo pwede... Walang premium. Wala, sir. Hindi na tanggapin ang premium yan, puro feeds yan. O, hindi naman niya pwedeng ipantay sa Batangas kasi iba yung kulay. Kasi Batangas, maitim talaga kasi hindi mo mamimimik ka kasi sulfuric ang tubig doon eh. O, yun ang nagpapaitim sa kanila eh. Sir, asan yung yung butas nito na Nasa gitna, Nasa sir. gitna. Center So parang drain. pa-cone na ganyan, sir. Oo. Hindi siya masyado pero slightly meron siya. Oo. Slightly nasa gitna. Yan. Para ma-flush niya yung Oo, no? ma-flush dumi. niya lahat yung
Usually yan, pag babawas, nag-introduce din kami ng tubig para mas kito umikot. Para mag-vortex siya. May way ba na makita natin, sir, yung size? Ay, sige sir, kukuha ko ng Kahit feeds. ganun lang. Oo. Kukuha na ako ng feeds, sir. Yes, sir. Hugutan niya. Ayan, yung ganyan na naman. Hugot, saksak, hugot. Ang safety feature na ginawa ko dyan, hindi mauubos yung tubig, sir. Meron kailangan ipump. Kasi Oh. kung sa gabi matanggal bigla yun na hindi naman sinasadya, Oh. makapagising mo sa umaga, wala nang Wala nang tubig. tubig. Patay lahat yung isda mo. At least may matitira So siya. meron matitira dito, Oh, sir. may matitira ng 30 centimeters. Yun, ipapump na lang yun. Oh, I see. Payag na ako doon mag-pump kasi nga safety feature. Konti na. Oo, konti na lang. Kakain pa rin naman yan. Kailangan lang Makita lang natin. ano, Pero pang fingerlings po yata. fingerlings sa sir eh. Ito na sa loob. Hindi lang sila masyadong busog eh. Busog. Busog. Kasi pag gutom yan, Mag-ano na yan. Susugudan siya. Pwede naman sila, bubuksan ko lang yung tubig para sumuba sila dun sa tubig. Malakas din ng tubig, sir. Sir? Malakas din yung tubig. Oh, yan sir. Yan yung 2 horsepower yan. Parang dito talaga yan eh. Kung dito sa panghinan to. Susog eh. Kaya, kasi kung gutom yan sir, talagang Magagawan maggagano sila. na. Oh. Saka kasi araw. Kung matag-turn na sila, mas active sila sa gabi. Madilim pa. Kasi pagka nasa earth pond, mga 30, 45 days, recover na. May itlog na ulit eh. Pero sa tangkay, hindi. Gano'ng kalayo yung difference nila? Doble, sir. Doble. Eh kung ito lang yung choice ko, as of now, eh damihan ko lang yung breeder. Kasi kumbaga, konti nga lang kasi akong gumamit. Actually, baka yung mga breeder niya, once a year ko lang magamit. Kasi mga nag-breed ako, sir, hindi katulad sa Bulacan, mga nag-breed sila, butin, 100, 200 peraso. Kami hindi, mga 10 peraso lang, isang panganak namin. Gano'ng kadaming magiging nun, sir? Pang 3 tangke, sir, sa average doon, ang isang bato nun, mga 50,000, mga 300,000 yun. Na fry o fingerlings? Oo, na-fry. Na fry. Makakuha ka lang ng tersyo nun, di 100,000 fingerlings na yun. Kasi nga, mataas naman yung recovery. Kasi minsan may nakikita ako, nagpapatay sila, nagpatay sila. Dami. Ang dami nila magpatay. Ang lalaki, ibig sabihin, maraming babaeng sisimilyahan. May konti lang. Kami lang mag-asawa nagpapaanak. Kaya nyo na lang. Kami lang din, sir. Mag-asawa. Nakatikim siya ng tubig na maliwanag ng Manila, kaya mas nilalabas yan. Nakatikim ng sariwa. Sa yung mga nasa hito industry, sir, hito industry, magkakakilala kayo? Hindi lahat. Hindi namang lahat, sir. Actually, itong tank culture sa fingerling, sa nursery phase, no? Ang pinakamaganda talaga sa breeding, tangke talaga. Yung bato yung tawag namin doon. Sa bato. Pero sa nursery, pag gumawa ng fingerlings, bibihira ang gumagamit ng tangke. Earthen pan. Oo, earthen pan na rin. Pagka 6-7 days, lagay na sa earthen pan. At yung marami nagdi-discourage sa akin yan nung una. Yung mga veteranani, mahirap yan.
kung gawin yan. Sabi ko, matututunan naman yan. Lahat naman, pag hindi alam, mahirap eh. Pag natutunan, madali na. Kaya at yung sa situation kasi namin, wala namin choice. Ito lang yung po pwede. Ito yan, pag itong breeder namin, gagawin namin, meron kaming isa pang mga tangke pa doon na yung buried na female at saka yung napili namin na maganda yung test ng lalaki. Nandoon na nakasiwalay na yon. Pag naubos yon, saka namin to papakatihan uli. Oh. Tapos saka kami kukuha. Not every time na magpapaanak kami, pinapakatihan namin to para makumuha. Nagkukondisyon din kami doon sa sementong tangke. Mostly mga once in every 2 months o 3 months bago kami kumuha ulit dito. Para yung nagamit namin, na ibalik na rito, naka-recover na rin. So, ang sabi mo kanina, sir, ang binibreed mo, mga 10 to 20 lang? Ganon? Actually, yes. Oo. 10, 20. Mga 10 to... Kasi depende. Karaniwan kami, 2 peraso sa isang bato eh. So, mga roughly, mga ano yan, mga 3 to 4 kilos sa isang bato. Natapos ka from the breeding, tapos napunta ka sa nursery, pag i-out mo na siya for sale, ilan ang kakalabasan nun? Kung 6 yun, 300, kasi mga 100,000. 100,000 na fingerlings. Fingerlings nila. Pwede ka, mahirap kasi mag-overestimate eh. At least may 100,000 ka dyan. Magkano po per fingerlings? Depende sir sa size. Kasi pagka mas maliit, sa akin kasi, mataas kami magbenta in terms of kasi may namin ng quality. Nagbebenta kami ng 2 inches sa 250. 2 pesos and 50 centavos. Maganda rin. Oo. Maganda ba, sir? Okay na rin? Oo, okay na yun. 3 pesos and 50 centavos sa 3 inches. Pero usually doon na kami sir sa size na yun, 2 and 3. Hindi na kami nagpapalaki ng 4, 5, 6. Minsan pagka yung nababahora, yun, nakakalaki ng ganun. Pero para sadyain na lumaki ng ganun, hindi na. 2 to 3 lang. Tapos kasi ang 2 inches namin, pag sabi ko 2 inches, lahat yun 2 inches. Pag sabi 3 inches, lahat yun 3. inches. Hindi kami nagbebenta ng 2 to 3. Kasi yung 2 to 3, 2 inches lang yun, nahaluan lang ng konti 3. Oo. Kasi hindi papantay hindi tatama ang bilangan pagka gano'n. Ang 1 inch ang laki ng diferensya ng gap. Gano'n yung katagal din i-dispose yan? Mabilis lang. Mabilis lang sir, katulad dyan. Pagka ngayon, may mga order na rin naman. Siguro pagka nag-post na ako, within mga 2 weeks. Ubus na yan. Oo, ubus na yan. Tapos yung next na season ulit? Ilang months ang pagitan? Sir, usually dapat walang putol eh. Dapat Kaya walang nga kami putol. nagpalagay ng motor ngayon dun eh. Yung ganun. Kasi nga, hindi kaya nung isang motor sa tubig. Dapat by batch, parang modular ang na umiikot. Meron lumalaki, meron bagong panganak, meron panlabas. Kasi wala namang season sir, all season may demand naman eh. Lalo na nga kung pantangke. Kahit summer, kahit tagulan. Sir, wala namang pagka sa tank culture. Kailangan nga ibaliktad mo ulit kagad eh, para kasi nga pag sa tangke, sir, controlled mo yung mas madali mong makontrol yung yung environment ng isda mo, yung water parameters mo, feeding management mo, mas madaling i-control eh. Yung nandun, yung breeder na yung nakahiwalay sa breeder muna, sir? Yes, sir. Oh, sige, sir. Yung breeder muna. Yung nakahiwalay na breeder, yung pwede nang gamitin. Pag hiniwalay mo na siya, yung breeder, ilang buwan bago mo siya gagamitin?
Pag nakahiwalay na. Pag nakahiwalay na sir, usually 3 weeks to 4 weeks. Yun yung gagawin namin time para nakapahinga na sa dito sa loob. Hanggang sa maubos na. Yung iba nun, aabutin na yun ng 2 months doon. Medyo madilim lang. Ina namin madilim. Kasi nocturnal sila sir, mas relax sila pagka madilim. Gabi. Oo, gabi. Ito po yung babae na pwede namin panggamit. Yan mga yan. Yan. Tapos ito naman yung lalaki na pwede namin panggamit. Ang laki. Yan naman yung kakatayin. Ito yung mga lalaki. Oo, lalaki. Pag kinatay yung lalaki, sir, makakain pa yon? Hindi na sir, kasi tinuturo ka namin din ng hormones eh. Hindi na siya pong Oo, kaya tapon na rin. binibigay namin sa isda rin. Sa isda Oo, rin. dun sa breeders. Pag hindi tinurukan, pwedeng kainin. Pero may turok. Kailangan mo So, siyang turukan eh. may hormones na siya. Mas maganda kasi sir ang fertility ng semen ng lalaki pagka naturukan. Tapos ito naman yung tubifex sir na pakain dun sa fry. Nanggagaling pa yan ng Bulacan. May supplier ako sa Bulacan, ninadala dito. Anong itsura niya, sir? Ito yun sir. Ito yung pagkain kasi sa fry. Parang uod. Uod yan sir. Uod sa tubig. Kasi mataas ang nito, ang nutritional value. Tapos live siya. Pagka na-hatch na, dito sir yung yung pag-hatch ng eggs. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.